Sarap manood. Kamusta ang mga kasama natin na nandyan ngayon? Nanonood sa atin ngayong araw na ito. Di ba, love? Excited ba? Excited ba ang Excited ba lahat? kayo? All over the world, we want to greet you. Advance Merry Christmas and welcome to another episode of Happy Wife, Happy Life. Very good. Ika nga ng ating kaibigan na si Ate Del, di ba? Mga ka-happy wife, happy wife, happy life. Sinasabi niya palagi kaibigan. yan. Oo. And we would like also to welcome those who are joining us for the first time. I know there's a lot of you and welcome to another exciting episode for Happy Wife, Happy Life. But don't forget to like, subscribe, and follow so that you will be able to see what's up and what's new para sa ating Happy Wife, Happy Life. Today is exactly 3 months. You know, nagbibilang, kung nanonotice niyo, palagi kami nagbibilang ng episode. Parang it gives us the honor, the privilege na tayo magpasalamat. Dahil since we started, nagtutuloy-tuloy po tayo. And hopefully, ang mga episodes na inilalabas po natin ay nakakatulong sa mga mag-asawa or sa mga gustong mag-asawa. At saka yung mga singles din. We welcome all the singles for this episode. Yes. And so, 9 days. 9 days or siyam na tulog na lang. Ilang tulog pa ba? Siyam. 9 9 days. to Christmas. Oo naman. Yan ay kung kung hindi sila matutulog, pwedeng isang gabi na lang din yan. Di ba? Oo Pero naman. 9 days to go before Christmas and definitely marami ng mga klaseng ng paghahanda ang ginagawa. Itong mga huling mga araw, pero itong mga nakaraang mga araw, pag tayo nakakaikot-ikot, nakakapasyal, nakikita natin yung mga tao at papuno pa rin ang papuno ang mga mall, nag-shopping, namimili, it gives us a good indication na everything really is going well And sa bawat hopefully, pamilya. tuloy-tuloy na. Oo naman. Basta don't forget po mag-ingat pa rin po tayo and let's follow
are protocols that's set before us by our government. So, ikalabing-anim ng Disyembre. Kalabing-anim ng Oh, Disyembre. may kanta na gano'n, ano? Ikalabing-anim ng Disyembre. And siguro pwede nating sabihin na marami ring mga bagay para sa lahat ng mga ka-happy wife, happy life dyan. Marami pang mga bagay na we will be looking forward to for next year. Magiging sorpresa o hindi. Basta in the coming days, baka may mabanggit din kami about it. Pero basta naghahanda ho tayo kung anong meron para sa atin. Okay, by next year. And not only that, di ba palagi po nating sinasabi na gagawa kaming mag-asawa ng aming New Year's goals. Naririnig po natin yan, di ba? Or yung sinasabi natin para sa family namin, ano ba mga goal namin para sa darating na taon? Oo. Merong ibig sabihin yon kung bakit tayo nagsiset ng mga goals for the following year. Merong mga goals na hanggang goal na lang. Okay, ang daming nasusulat, ang gaganda talaga. Pero bakit hindi kaya matuloy-tuloy yung mga goals na ito? What's hindering us from experiencing? Hindi natin alam no? Pero ang encouragement namin sa inyo ay sige lang, just write it down, be ready. Yep. Kaya ngayon ang pangalan pala ng ating episode for today, Ready, be ready. Get set with it. Yeah. Because you are now believing for those goals to come to pass. Sino bang excited dyan? Lahat. Taas ang kamay. Mag-comment. Excited kayong lahat. Lagay nyo naman sa comment box na excited na kami. Excited kami. Diba? Or anong kinaka-excite ninyo sa darating na taon. Yun. And so, paano ba? Like for us, ano ang ginagawa namin in our family? Kaming mag-asawa and sinasama namin yung aming mga anak. Yung mga goals na meron tayo for the following year. At yung mga goals na yan should not remain on paper. Pero hopefully that we will be able to see it happening. Mangyari. Ang participation lang naman natin dyan is to, again, write it down and then pray about it. Pray for it. Totoo yan. So ngayon kung nag-iisip po kayo, ano ba ang couple goals natin or yung ating pwedeng gawin sa darating na taon at pwede naman natin talagang pag-usapan yan ngayon. So for this episode, yung title nga natin is Ready, Set, Goal. Magkakaroon po tayo, let me share with you, me and Chico, kung ano yung mga simple goals na pwede nating gawin, pero kailangan nating i-keep itong mga goals na ito. So, bibigyan po namin kayo ng mga suggestions, and I am sure kayo naman ay pwedeng gumawa ng sarili ninyong goals. So, I suggest, kumuha na po kayo ng pen and paper and start writing, what do you think are the goals that you want for your family and of course for you as husband and wife. Pero may naalala ako. Kasi nga, as you now think about it, dahil sinasabi namin ito, ito ay hindi lang wish list. Di ba nga? Kasi hindi siya wish list na maaring pwedeng ito, hindi, pwedeng ito, oo. Kasi our hope, diba? As you pray for it, as you pray about it, is all these things will come to pass. Kailangan ini-align natin ito. Saan? Hindi lang sa pagkakasunduan natin. Pero ina-align din natin ito sa will ni God, di ba? It's very important to understand that God has a will for all of us. At yung will ni Lord sa bawat isa is good, is pleasing, and perfect. Yan, totoo yan. So sige, let's dive in. Ang number 1 po natin, siguro makatulong to for sure sa inyo, na ano yung pwede natin gawin na goal na pwede din nating i-keep. Ang number 1 po natin ay, goal number 1, let's choose to reflect. Okay. Ano ibig sabihin ng choose to reflect? Ang ibig sabihin po niyan importante na kung ano po yung nangyari ngayong taon na ito, 'di ba?
bago natin puntahan Mm. yung darating na taon, ika nga, yung 2022. Mm. Pagbulay-bulayan natin, let's review, let's reflect kung ano po ang nangyari sa atin bilang mag-asawa this year at ano po yung natutunan natin. When you say Yeah. reflect, Mm. you not only talk about things, but what do you think is your takeaway when you experience those things? Kasi marami po tayo pinagdaanan, hindi lang po nung pandemic, I'm sure, para sa mga matagal na rin pong kinasal or kakakasal lang, marami kayong mga bagay na napagdaanan, especially for this year. And before nga tayo mag-crossover sa 2022, Mm. siguro isulat nyo lang po ano yung mga highlights Aha. ng mga nangyaring taon. Mm. Ika nga, di ba, when they say, what are the highs Ah, and the lows of 2021? So, Ah. siguro pwede nyo po yung isulat. And then, pag sinulat nyo po yung lows, katulad po, no, yung loss of a loved one, syempre, Mm. consider po natin yan, yung grief. Mm. Marami po tayo din kakilala at mag-anak na nawalan ng kanilang mahal sa buhay. So, i-reflect po natin yon. Importante po na i-identify natin at talagang pag-usapan po natin kung ano ang natutunan natin doon. Pero yung by means of reflection, maganda nga yun, now that tayo mismo nagsasabi nito, and then if there's a realization, sino ba sa inyo yung mga masulat, ma-journal, yung iba tinatawag na nagda-diary, di ba? Tama. However you may call it. Pero it's right or it is right to write down those reflections. Right. Kasi again, it's an opportunity na pwede tayo magpasalamat kay Lord, di ba? The Tama yan. past year. Isipin nyo naman, anong December na ngayon, di ba? December 16, and you count days, weeks, months back. Ang dami niyan, di ba? The Lord, number one, hopefully, na may lalagay natin. The Lord sustained us up until this day. Kami ni Chico, when we write yung mga ganun po, no, goals, like for example, yung lows, yung mababang pinagdaanan natin bilang mag-asawa, and of course, yung tinatawag din na highs, yung mga talagang we celebrate milestones. Ano po yung mga ito? Maybe nag-graduate ng elementary yung anak natin, or maybe yung pinagdasal natin ng matagal na, ito na, nag-come to pass na, or for example, may mga kaibigan po kami for many years na sana magkasama na po sila ngayong Pasko at ito ay natupad because talagang faithful ang Panginoon. So, let's celebrate that. Kaya i-reflect natin yon, isulat po natin yon, at babalik-balikan po natin yan. At ito din po ang ikinukwento namin ngayon sa aming apo na kung ano yung mga, we celebrate things and we are grateful for those things. So, number one is choose to reflect. Oh, let me just go back na sinabi nga natin na highs and lows. Just don't be afraid, kasi yung iba nga gusto nang kalimutan kung ano yung mga lows sa buhay, and yes, we agree na itong mga bagay na ito dapat hindi na tayo mag-focus diyan because for some probably yan ang nagbibigay ng tendency for us to slow down. Pero may it be na ito ay maging motivation for you to look forward to something even better. Tama. Okay, God gave you highs. Yes, the Lord allowed us to go through lows, pero it doesn't mean na ang pattern natin sa buhay, even for next year, ay magiging gano'n na naman. So we expect, it will always be the same. Pero hindi natin alam eh. So kaya sige lang, i-reflect lang natin yan, and then let's even choose to be grateful about those highs and lows. And maybe maganda din po kasi we can, go out now with caution. Maybe you can do this reflection somewhere na, schedule ninyong mag-asawa, and then just get a small pen or maybe sa mga notebook nyo or yung mga tablet, pwede natin yan isulat. And I am sure marami po kayong maisusulat tungkol dyan. So that's our number one. Number two po na pwede natin gawin after we have reflected on our goals, we can cast the vision. Ano pong ibig sabihin nun? Magpaplano na ngayon tayo. So, ito yung parang inventory natin, nagawa na natin for 2021. Ito yung ating lows, ito yung ating sineselebrate, ito yung mga natutunan natin bilang mag-asawa. Ano ngayon yung dinidesire natin sa ating puso para sa darating na taon? At
I would like to encourage you as well po, no? Huwag po kayong malimitahan sa pagsulat at pag-believe. Kasi po talagang ang kailangan natin dito ay yung ating pananampalataya, the faith, na naniniwala po tayo that 2022 is far greater than 2021. Of course. Hindi yes. po natin sasabihin na, ay, ganito yung 2021, talagang baka yun na naman ang mangyari. Hindi po. So, when we cast the vision, wag po kayong matakot at malimitahan. Sulat niyo po yan. Maliit na bagay, malaking bagay, at nasa perspective or pananaw po kasi natin yan para talagang meron tayong goal na maisulat. Ang mga concrete example po, no, i-share lang namin yung sa amin ni Chico. Nung start po ng 2021, ang goal namin po ay yung talagang makapag-impok ng maski paunti-unti lamang po, no, na ngayon ko lang ulit narinig yung pag-impok. Talaga? sige. Baka hindi nila Save alam, up. mag-save up. Save up for the rainy day. Pero our goal, our desire is to be faithful and constant sa pag-impok. Madali naman pong sabihin na sige, magtatabi ako ng 200 pesos or 50 pesos, pero at some point parang nagdi-diminish or hindi ko po alam kung anong ibang dahilan. So, or pwede pong nating sabihin, di bali, dodoblehin ko sa susunod na buwan, gagawin kong 200 pesos. So, yun po, no? And talagang slowly, so we celebrate that. At by the grace of God naman po, we commit, yun ang word, no? Na yun ang goal. So, nilagay po namin yun sa high. So, kayo po, what do you think in the area of finance that, you can write so that you can cast that vision? Oo. Ang goal din kasi natin dito ay yun na nga, na makapag-encourage tayo ng bawat isa. Imbis na, kasi ikaw di ba, yung ayun na naman, yung nagturuan na naman tayo. Dami mong binili. Add to cart ka. Add to cart. So, kakatapos lang ng add to cart natin, di ba? Sino ba yung nag-add to cart dyan? Di ba? Well, di ba? Nag-add to cart kami. Sige lang. Pero, alam mo yung pagka malapit ka na doon sa araw na kung saan i-check out mo na siya, bigla kang, nag-chicken out ka. Hindi ka naman nag-chicken out, but nabigyan tayo ng wisdom. Kasi, at times, we act in haste, di ba? And it is put into waste. Sayang. Yung sayang di ba? Marami diyan. Hindi lang naman yung mga add to cart tsaka check out ang mga example. Pero as we continue on to do this, di ba? Yung sa atin, naintindihan natin yan. Before we'll be able to cast the vision to our family, members, down to our children, yung mga apo, kung meron na kayong mga apo katulad namin, diba? Kailangan clear sa atin yun. Kaya tayo ay dapat na nasa same page. Tama naman. We should be on the same page Yes. before being able to share it to others as well. Otherwise, pati sila maguguluhan. Di ba? Yung parang, ikaw ang pinapakinggan sa bahay, tapos biglang, ba't ganun? Hindi yata kayo pareho. Hindi kayo same page. And pwede din naman po natin i-goal yung mga simple lang. Ano po yung mga yun? We cast the vision. Can we have a regular days para ma-strengthen naman yung ating communication? Tapos i-commit po natin yun. Pwede nating isulat yan. Kung let's say, itong nakaraang taon, itong 2021, medyo mahirap isingit. Pero sige po, pwede yan. Simple lang. So isulat nyo yan. Pwede po natin yan i-couple goals. Correct. More days to come. Yan. Puro date. Lagi na lang. Puro date. Dapat lang. No? Pinagtitibay tayo. You want a stronger marriage? Strengthen communication as well. Sige. Okay, let's go. So, ready na po tayo. Nasa third point na po tayo, no? Ito na ba ang third point? Grabe naman. Siyempre, kasi excited na sila magsulat Diba? Excited na kayo sumulat para sa 2022. Pagkatapos itong episode, sulat nyo na kaagad. Hindi, I'm sure ngayon pa lang nagsusulat na sila, di ba? Nagsusulat na po kayo. Yun. At ito na, so kung number 1 natin, naka-reflect na tayo, di po ba? Tapos number 2, naku, ito na, kinast na natin yung vision, nakikita na natin, alam na natin. Ito ang pinaka-importante po. It's continue to pray. Pray na naman? Oo, kailangan Tama, kailangan natin gagawin natin yan. Yes. Pray ng pray. Oo, kasi, di ba, okay naman po, walang limit po ito, yung pagsusulat,
pagbibilieve. Mm. Pero kailangan po nating ihain sa Panginoon ng lahat ng ating desire. Tama. At kailangan siya din po kasi ang magko-confirm sa atin. Correct. Or magsasabi na, anak, hindi pa, maghintay ka. Mhm, May mhm, tinuturo pa ako sa'yo. So, mhm, mhm. pwede po namin kayong i-encourage para madaling tandaan pag nagpe-pray po is the word push. Kala ko stop eh. P, Oh, hindi, continue to pray nga eh. oo nga. So, P-U-S-H, push. Okay. Ano ba sa Tagalog nun? Itulak, push. Tulak. Huwag Ano mo akong po ang- itutulak. Hindi po. Ipo-push natin. Letter P is pray, madaling tandaan. U is until, Mhm, and then S is something, mhm. and then H happens. Ah. So, pag nag-pray po kayo, you push. You pray until something happens. Mhm. Pag wala pong nangyayari, continue to push in Oo. prayer. Pag hindi pa nangyayari, push your Push husband, lang. push your wife to pray. Ay, oo, Push them. yan. Oh, Okay yan, Hindi mo okay yan lang. tutulak. Itulak na mag-pray pa tayo. Pag pinush mo yun, matatabo yun eh, di ba? Push natin yan. So, Di kailangan ba? nga mag-pray until Oo. something happens. Example, marami po kayong sinulat, yung goals nyo ng 2020 for 2021. Ang tawag po namin ni Chico dyan, yung mga natira na sa tingin natin hindi pa tama ang panahon. Mhm. Carry over natin, parang mathematics, yung ating mga goals. Let's carry over to 2022 and then let's push it again. Let's Mhm. pray continuously until something happens. So Yeah. there. Oo, there's something again, kasi baka nami-miss out nila Mm. or na-miss out ninyo yung mga previous episodes wherein if as long as we can remember, no, sa bawat point na binibigay natin or even anything that we would want to stress is yung sa prayer talaga, the time of prayer and believing God for everything. Mm-mm. Dahil again, apart from the Lord, di ba, we cannot do anything. Tama. As in, Tama. wala talaga tayong ma-accomplish. So, if we can't, or if we don't have the faith to believe, God for things na, so paano kaya magagawa lahat ito? Mm-mm. So, huwag tayong mananawa sa pagdadasal, huwag tayong manawa na kahit na hindi pa nangyayari ngayon or bukas sa isang taon, paano kung ang timing ni Lord ay hindi talaga hanggang next year, kung di sa susunod pa na taon? Di push pa. No, push pa. So, Push lang tayo. maybe God just wants us to continuously, constantly believe Him. Yun lang naman din yun eh. That's just about it. Again, there's nothing magical about this, but it's believing God. And as we wind down po, no, we want to leave you with this. Gusto ko pong pa nag-brainstorm po kayo. Maalala niyo naman kami at least ni Chico, no? Pwede po nating ilagay din to sa ating goals and hopefully share with us, no? Mag-comment po kayo at ipadala niyo po itong sagot niyo dito sa gusto naming iwan sa inyo na tanong. Yeah. Ito po yung question, no, na pwede nating sagutin for 2022 and the years after that. What do you want to be known for as a couple? Gusto nyo ba na kayong dalawa, pag naalala kayo ng mga kaibigan or kakilala, ay, si ganito, ganyan, yung mga viewers natin na masugid, no? Yung mga ka-happy wife. Masugid o hindi masungit, ha? Hindi, masugid. Oo. Iba yung masugid Alam sa masungit. mo, pag naalala ko yan sila, ganito yan sila noon bilang mag-asawa kasi magaling sila mag-handle ng pera at nagpapaturo kami sa kanila. So, what do you want to be known for as a couple? Or pwede pong anong values meron po kayo bilang mag-asawa na gusto nyo pong i-share, i-pay forward sa inyong anak at sa anak ng inyong anak. So kasama po yan sa ating mga ready, set goals, not only for the coming year, but for the years to come. Bigla ko lang, as we're looking at those questions or that question, ang tandaan nyo to, no, na ang unang-unang audience or the first people, kung kayo po ay mga parents na, no, the first people who will look up to you are really our children. Kaya kung sino man yung mga tao na sinasabi natin dito, no, na what do you want to be known for as a couple, di ba? As a great dad, great husband, a prayerful great wife, couple. Wonderful wife, a wonderful mother. So, yun because it's for your children. Tandaan nyo ito.
hindi titigil ang ang henerasyon, 'di ba? As Right. long as the Lord allows it, of course. And there will be generations down the line, definitely these generations. Ano ba yung gusto niyang lumabas sa bibig nila? Kasi ang lolo ko at ang lola ko mapagmahal sa Panginoon at mapagmahal sa isa't isa. Wow! Yes, galing. Di ba po? Something like that. So there, hopefully po, no, bago tayo magtapos, we would like to invite you also to invite your friends to like, subscribe, and follow. Kasi, sabihin na ba natin? Next year po, marami kaming Mga dapat pasabog. nyong abangan. Yan. Pasabog. We will have our mga collab then with other couples. Oo. And basta, na-excite lang ako. Baka mauna na ako, masabi ko po sa inyo. So, hopefully, this one helps you, this episode. And I'm sure meron na po kayong hawak na ballpen at papel. At excited na po ang lahat. And don't forget also, you can still purchase the Happy Wife, Happy Life book. Remember po, just go to Chink Shop. Yan. Oo. Now, ito talagang before we end, ha? Yung isang bagay siguro na aming gustong i-encourage sa inyo sa pagsulat niyo ng inyong goals, okay, sa inyong ready set goals, ay yung importance ng community. Again, huwag po tayong mahihiya. Kami ay laging nakaabang lang. Kahit nakaabang kami sa wala, okay lang. Diba? As long as we know that every time someone messages, we will always be available and ready to answer your queries. At kung may mga nagtatanong dyan about this and that, di ba, yung mga issues bilang mag-asawa, sama nyo na yan sa goal ninyo na huwag kayong mahihiya. Tama po. Just continue on to reach out to us and we will reach out to you. We will respond to you. That is the importance of this community. So wag po nating aalisin yon. And then you mentioned about the Happy Wife, Happy Life book. At ano pa ba? Yung itong episode na ito. Kung sa tingin ninyo ay nagustuhan ninyo, please go ahead and tell to others, to your friends. Kahit nasaan man silang sulok ng mundo. Pero nyo, hindi na sila kailangan umalis sa bahay nila. I-click na lang. I-click nyo na lang. Facebook, ang YouTube, sabihin ko sana Messenger. Ang Facebook, ang YouTube, and then TikTok and meron tayong TikTok, IG. and of course, our Instagram. Okay? So hopefully, this has blessed you. And nakatulong nga ito by means of the discussion today. And we'll don't forget, see you. We'll see you don't again. forget, two are better than one. So, Merry Christmas, everyone. See you next Thursday.